Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Mag-usapan natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto mga kababayan, balita po ng News 5. Habang itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nahaharap sa imminent arrest from the International Criminal Court o ICC dahil po sa kanilang ginawa nung sila pa'y nakaupo na sinasabing crimes against humanity. Ito pong si former Senator Antonio Trillanes ay nakakita ng tatlong political scenarios. Ayon kay Senator Trillanes, ito yung tatlong pwedeng mangyari kapag dumating na itong warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito raw ICC may issue an arrest warrant. At it will be either in June or in July. Naku, malapit na mga kababayan kasi May 19 na. So susunod na buwan, June. So pwede na nga dumating itong ICC or next month, July. After it completes its preliminary investigation on the thousands of people killed in Duterte's 6-year rampage to stamp out illegal drugs in the country. The Philippine National Police acknowledged about 6,000 people had died in the war on drugs, but claimed the deaths resulted from legitimate police anti-drug operations. At sabi nila, lahat naman yan ay self-defense. O yung sinasabi nilang nanlaban. However, mga kababayan, ang dami pong naglalabas ang malinaw na ebidensya na karamihan po dyan sa mga war victims were executed and deaths attributed to vigilante groups could also be done by state agents. Kaya nga itong ICC investigation ay nag-proceed despite efforts by the Philippine government na pabagalin ang proseso and even stop it by withdrawing the Rome Statute in March 2019. So, ngayon itong arrest warrant is imminent. So sabi ni dating Senator Antonio Trillanes, ito yung posible na pwedeng mangyari o gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, unang-una mga kababayan, unang-una. Ito raw si former President Rodrigo Roa Duterte, katulad ng kaibigan niyang si Televangelist Apollo Kibuloy, at maging yung kanyang itinilagang National Prison Head o yung hepe ng Bucor na si Gerald Bantag, katulad nila, pwede itong magtago. According to Trillanes, the former president may go into hiding. Hanggang ngayon ay hindi pa po nakikita si Kibuloy at si Bantag. Ilang buwan pagkalipas, etong mga local courts ay nag-issue ng arrest warrants against them. Actually, kay Bantag, mga kababayan, alam ko, taon na hindi lang buwan, taon na Yung kay Kibuloy, kay Apollo Kibuloy, ilang buwan na ang nakalipas. Pero kay Bantag, alam ko, taon na Mula nung na-issue itong arrest warrant laban kay Bantag. Etong si Bantag, ang principal suspect in the assassination of radio broadcaster Percy Lapid. On the other hand, ito naman si Kibuloy
ay pinaghahanap ng batas dahil siya po ay tatayo sa isang trial for sexual abuse and human trafficking charges. So ito daw ang unang-unang pwede mangyari mga kababayan kung sakaling dumating itong arrest warrant galing sa ICC. Unang-una, pwedeng magtago etong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Second, mga kababayan, ito raw pangalawang pwedeng mangyari. Duterte supporters in Davao City would barricade themselves to show law enforcement agencies from serving the arrest warrants. O pwede raw mangyari ito, yung ang gagawin ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay haharangan nila itong pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang alam ko mga kababayan, hindi po Interpol ang aaresto. Hindi po International Police ang aaresto. Ang aaresto po kasi ay local police. Kaya kung sakali man na may lakas ng loob itong local police na arestuhin si Duterte, baka ang mangyari, humarang itong mga taga-suporta niya. Baka humarang dito, unang-una si Banat Bay. Tapos yung tatlo sila, yung Banateros, malamang makita natin dyan. Haharang dun sa aaresto kay dating Pangulong Duterte. Pwede ding sino pa ba si Philip Salvador. Kasi sabi ni Philip Salvador, talagang ibibigay niya raw ang buhay niya para kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga siya tatakbo dahil kay Duterte. Parang hindi siya tatakbo para sa Pilipino, tatakbo siya dahil kay Duterte. So malamang makita natin si Philip Salvador diyan sa pila, unang pila ng mga didepensa kay Tatay Digong nila. Sino pa nandun? Si Jay Guevara, wala, hindi. Jay Guevara, hindi maglalakas ang loob ng humarang yan dyan. Kahabo lang nun, pera-pera Kaya malabo yan ano lang yan, talagang sumasakay lang yan dyan. Para, alam nyo na, para makapang-scam. Kaya malabo si Jay Guevara. Si Harry Roque, mali nyo, makita natin si Harry Roque. Kasi gustong-gustong tumakbo bilang senator nito. Ewan ko lang kung may laban. Kasi madali lang naman magtumakbo di ba? Lahat naman pwede tumakbo Ang mahirap, yung manalo. Ayun ang masakit. Kasi nakailang try na ata itong si Harry Roque, pero panay sablay wala, paulit-ulit lang yan. Diba? So, ayan, baka makita natin yan sino pa ba mga sumusuporta kay lahat yung mga DDS. Yan, yung mga mayayabang na mga na mga vloggers ngayon. Sige nga, pagdating ng ICC, sabi ni dating Senator Antonio Trillanes, baka harangin ng ICC o ng mga DDS itong ICC. So, gusto namin kayo makita dun Pag umarang yung mga DDS, dapat makita natin itong mga magigiting na vloggers nila. Makita natin dapat sa harapan na talagang haharangin yung yung warrant of arrest ni ng ICC. Ang mangyayari daw dito yun nga, haharangin nila yung pag-enforce ng serving ng arrest warrant, poprotektahan itong si former president. So para magkakaroon daw ng mini people power. At malamang mangyari yan dun sa Davao. Parang mini people power katulad nung mga 'di ba minsan pag may nasususpinde o natatanggal dahil sa sa katiwalian itong mga taga-suporta ay talagang humaharang dun sa munisipyo, hinaharang nila yung papalit. 'Di ba? O yan nasuspinde yung mayor. Halimbawa, di maraming mga tao humaharang, talagang hindi nila pinapaupo yung bagong upong mayor. So baka ganun daw ang mangyari mga kababayan diyan sa Davao. So unang-una, pwedeng magtago si Duterte katulad ng ginagawa ni Bantag at ni Kibuloy. Pangalawa, pwede siyang harangan, kumbaga
magbarikada itong mga tulongges na DD shit diyan at protektahan si dating Pangulong Duterte. Ito raw pangatlo. Ang pangatlo daw, sabi ni former Senator Trillanes, pwedeng tumakas etong si Pangulong Duterte papuntang China. Duterte can escape by fleeing the country to China, where the ICC could not get him. Trillanes said Duterte had a dry run on the third option when he suddenly flew to Hong Kong and later to Beijing. Kung saan yung kanyang kaibigan na si Xi Jinping ay nag-host dyan sa State Guest House last year. Talagang kumbaga kung ikukumpara kay Presidente Marcos, kasi si Presidente Marcos hindi nga nabigyan ng ng State Guest House o hindi na hosted in a State Guest House nung siya ay dumalaw sa Beijing. Pero si dating Pangulong Duterte, ayan, ay nabigyan ng ganong klaseng honor ng kanyang kaibigan na si Xi Jinping. So talagang mas malakas si Duterte kaysa kay Marcos pagdating niya sa China. Kaya mangyayari, sabi ni Trillanes, baka magkaroon daw siya ng safe house dyan sa Southern China, dyan sa Beijing, where he can comfortably stay without fear or being taken to the Hague, to face further investigation, trial, and possible conviction. So, dun sa tatlo mga kababayan, etong pangatlo ang probably pinaka-likely na mangyari. Hindi na siya magtatago dito sa Pilipinas at hindi naman niya hayaan siguro na magkaroon pa ng conflict at maghumarang pa yung kanyang mga taga-suporta. So ang pinaka pwedeng mangyari talaga mga kababayan ayon kay Trillanes ay etong si dating Pangulong Duterte ay lumipad na lang sa China. Dahil ito ay more sustainable. Kasi kapag nagtago, baka may mag-offer ng rewards. Alam niyo naman, kapag may mga reward, mabibilis Minsan kapag naglabas ang gobyerno ng reward, o ICC ng reward, kapag naglabas ang reward yun, dolyares. Kapag may ganon, parang pwede maaresto. Diba? Katulad daw ni Saddam Hussein na kung saan itong kanyang mga relatives at yung kanyang mga closest aides ay sila mismo nagturo kung nasaan si Saddam Hussein. Alam niyo na, pag pera-pera, wala pong kaibigan yan. Pero mo, milyong dolyares siguro pag nag-offer itong ICC sa ikaw huli ni dating Pangulong Duterte, di malamang baka kahit mga kaibigan yan, mga allies yan, pwede siyang i-try do rin. Di ba? So, delikado yung magtago. At ito namang pagbabarikada, medyo medyo madali lang kasi kapag barikada, madali lang mapaalis di ba? Madali lang ma-disperse yan So, yung pinaka most likely na gawin ni Duterte ay lumipad siya papuntang China at doon talaga magstay. At alam naman natin na talagang close itong dalawa. Diba, nung birthday nga ni Xi Jinping, itong si Sara Duterte, nag-incheck Diba? So, close talaga. Kaya, most likely ay nang mangyayari mga kababayan. Ito namang mga scenarios na to ay mangyayari lang kung papayagan ni Presidente Marcos itong ICC na dakpin si Duterte. Sino-sino ba kasama sa listahan? Unang-una, dating Pangulong Duterte. Pangalawa, si dating PNP Chief Bato de la Rosa. Pangatlo, si dating PNP Chief Oscar Agbayalde. Sino pa? Yung mga opisyalis ng PNP at yung ibang opisyalis ng PIDEA. So yan mga kababayan
yung malamang na arestuhin. Ewan ko kung saan pupunta itong mga ito. Kasi sigurado si Duterte may pupuntahan na sa China eh. Kawawa naman itong iba. Pero yun yung ginamit yan sa drug war. Tapos pagdating sa huli, hindi ko lang alam kung isasama ni Marcos itong mga ito diyan sa China kung sakali. Baka sabihin ni Xi Jinping, hindi pwede. Dapat ikaw lang kaibigan ko. Hindi ko kaibigan niya iba diyan, hindi ko yan kilala. So, yari, di ba mga kababayan? Pero mo, sumuporta ka sa drug war, sumunod ka lang sa utos, tapos iwanan ka pala sa ere. Grabe. O yan, sige, sunod pa. Ayun ang abangan natin mga kababayan. O, kaya nga, ngayon pa lang mga kababayan, itong Duterte Political Allies, ay, kabi-kabila ang pagsasagawa ng mga panawagan, mga rallies, o mga propaganda para maalis si Marcos sa kapangyarihan at mapalitan either by Duterte himself or itong si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kasi kay Trillanes, removing Marcos from the equation would ensure the ICC could not serve its arrest warrant. Duterte has been agitating the military and the police to withdraw support from the president. O, ginagamit pa niya si Sino ba yung nagsisigaw dyan? Na sinabayan yung AFP na mag-withdraw ng support dito sa presidente. O, pero anong nangyari? Hindi naman pinakinggan. Accusing Marcos of using illegal substance or trying to change constitution to prolong his stay in the office. At itong political allies din ni Duterte niya sa Senado ay nag-open din ng inquiry. No, itong mga PDEA leaks na pumalpak naman. Na pinakita lang dun sa PDEA leaks na yan na itong si Bato de la Rosa ay hindi karapat-dapat maging isang chairman ng committee. Lalong-lalo na dyan sa Committee on Drugs. Di ba? On drugs and ano ba yun? Basta hindi siya pwede kasi hindi siya marunong mga kababayan. Kapag kasi ang isang tao meron ng sariling interest, kahit sino po talaga may hirapan patakbuhin na maayos yung kanyang komite, yung investigasyon sa sarili mong komite. Kasi meron ka ng meron ka ng pinapanigan eh. O, di ba? Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Pinahinto na yan. Ang dami nang gusto pahintuin yan. Pero si Bato de la Rosa talagang ayaw, nanggigigil. Tuloy-tuloy pa rin eh. Gustong-gusto pa rin niyang ituloy yung hearing na wala namang patutunguhan. So, ayan mga kababayan, yung mga ginagawa nila para pabagsakin itong Marcos administration para nga mapigilan itong pag-issue ng warrant of arrest ng ICC dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, marami mga kababayan, ang daming issue na lumalabas laban kay Marcos na alam naman natin na ito ay paninira lamang dito kay Presidente Bongbong Marcos. So, yan mga kababayan yung pwedeng mangyari dito kay dating Pangulong Duterte. Yun po yung mga senaryo na pwedeng mangyari at malamang yung pangatlo ang pinaka most likely na mangyayari na ito ang si dating Pangulong Duterte ay mas siguro pipiliin lumipad na lang sa China kaysa magtago dito na delikado o kaya naman humingi ng suporta sa kanyang mga supporters, baka marami pa madamay at saka madali pag dinisperse lang, winoter cannon lang yan, takbuhan na yan eh. So most likely mga kababayan, ang talagang gagawin ni dating Pangulong Duterte para maiwasan niyang pagsiserve ng warrant of arrest ng ICC ay umalis na lang sa Pilipinas at doon magstay dyan po sa China. Alright, so yun lang mga kababayan. Abangan na lang natin kung ano mangyayari, lalong-lalo na doon sa mga maiiwan dito.
Kasi si Duterte lang naman lilipad ng China eh. Si Bato de la Rosa, saan magtatago? Si Agbayalde, yung mga official dito, saan magtatago? May kanya-kanya na nga tago yung mga yan. Saan magpupunta. Pero si Duterte, malamang safety na doon sa China. Oh, di pa easy-easy lang. Eh, pa penta-penta lang. Ganun na lang gagawin niya. Hanggang siguro doon na siya, talagang, kumbaga, hanggang doon na lang siya. Baka doon na lang siya mamatay. Hindi naman siya pwede bumalik kasi arestuhin talaga siya di ba? So, yun yung mga scenarios, mga kababayan, na pwede mangyari. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na kabanata dito sa bibinbing pag-aresto ng ICC dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ilang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.